Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Manager at trainer ni former IBF Junior Bantamweight Champion Jerwin Ancajas na si Joven Jimenez, isiniwalat ang tunay na kulay ng MP Promotions President Sean Gibbons. Sa interview ng sports journalist na si JM Siyasat kay Jimenez, ay nagkwento ito ng experience niya makasama ang isang Sean Gibbons. Ayon kay Jimenez ay isa si Gibbons sa mga nagustuhan niyang tao sa mundo ng boxing. Maalaga daw kasi ito at hindi sila pinapabayaan. Sa tuwing nasa Amerika daw sila ay pakiramdam nila ay buhay hari sila. Hindi daw madamot at sobrang galante pa daw ni Gibbons. Pagdating sa pagkain, tirahan at maging sa sasakyan ay provided pa daw nito. Madalas pa nga daw ay mismong ito pa ang nagdadrive para sa kanila. Ngunit sabi ni Jimenez ay pagdating sa hatian sa kita at premyo ng isang boksingero ay dito na daw sila magkakatalo. Base daw kasi sa experience ni Jimenez sa mundo ng boxing ay alam na niya ang mga presyuhan sa mga laban, mapa small fights o big fights man yan. Madali daw kausap si Gibbons ayon kay Jimenez. Sa tuwing nag-o-offer daw ito sa kanya at nagre-request siyang padagdagan, ay madali daw itong pumapayag. Kung ano daw ang resonableng presyo para kay Jimenez ay agad daw na ibinibigay ni Gibbons. Masaya daw sila ang Ancajas at Jimenez sa kung anong natatanggap nila mula kay Gibbons dahil bukod sa nasusunod ang presyo na napag-usapan nila ay nasa oras at walang kulang ang natatanggap nila. Sa kabilang dako naman po tayo, Mayweather Promotion CEO Leonard Ellerbe, tiwalang kayang ma-knockout ni WBA Junior Welterweight Champion Rolando Romero ang Meksikanong si Isaac Pitbull Cruz sa kanilang paghaharap sa March 31 sa Las Vegas, Nevada. Ayon kay Ellerbe ay kahit hindi kagandahan ang ipinakitang performance ni Romero noong nakaraang laban nito kontra sa matandang si Ismael Barrioso na para sa iba ay muntik pa siyang matalo kung hindi lang sa pagsalba sa kanya ng referee na si Tony Weeks dahil sa controversial stoppage pabor kay Romero ay kaya pa rin nitong talunin si Pitbull. Aniya, style makes fights daw at sa tingin niya ay tailor-made si Pitbull para patumbahin ni Romero. Parehas na kalaban ng dalawang fighter na ito si Gervonta Tank Davis at sa kanilang dalawa ay si Romero lang ang napatumba. Samantalang si Pitbull ay sa kabila ng pagkatalo via unanimous decision ay nakapagbigay problema pa nga ito kay Tank. Sa inilabas naman na impormasyon ng WBO Junior Welterweight Champion na si Teofimo Lopez ay binuking nito na mayroong injury si Romero sa kanyang likod at leeg at mas maigi daw na samantalahin na ito ni Pitbull. Sa mga hindi po nakakaalam ay dati na pong magkaibigan itong si Teofimo at Romero at hindi natin alam kung palabas lang nila ang pagtatalo at pagpaparinigan sa isa't isa. Marami rin ang duda na hindi totoo ang injury na dineclare noon ni Romero nang hindi labanan ang mandatory challenger niya sana noon sa WBA na si Ohara Davies. Hindi natin alam mga trops kung palabas lang ito nila Romero at Teofimo para mamarinate ang potensyal na laban nila sa 140-pound division. At hindi natin alam kung totoo ba ang sinasabi ni Teofimo patungkol sa injury ni Romero o kaya namay tinutulak lang ni Teofimo si Pitbull sa patibong. Pero kung sakaling totoo ang injury na ito ay masasabi natin na delikado talaga si Romero sa knockout puncher na si Pitbull. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.